Amen. Awitin natin ang Here I am to worship. Let's worship God. World, you step down into darkness. Open my eyes, let me see. Yes, Lord. Beauty that made me your heart adore you. All of my life spent with you. And here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. King of all things, oh so highly exalted, glorious in heaven above. Humbly you came to the earth you created, all for love's sake became poor. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. You will never know how much it costs to see my sin upon that cross. I'll never know how much it costs to see my sin upon that cross. I'll never know how much it costs to see my sin upon that cross. I'll never know how much it costs to see my sin upon the cross. Palakpakan po natin natin. Amen. Okay, mag-opening. Di sana yan malapit. Okay, tayo mag-opening. Tayo ay kumikita at manalangin na next Lord, maraming salamat po sa panimula ng gawain namin. Maraming salamat po sa isang linggong binigay niyo po sa amin at sa mga kalakasan at tulungan na binigay niyo po sa amin. Nagpapasalamat po kami at sa bawat ibibigkasin po ngayon ng at i-share po na hawakan na rin po ang baharang maglabay at gagyan niyo po sila ng iyong banal na espiritu para sa amin. Amen. Okay. So, sino yung nag-testimony nung nakaraan? O, cover na ko. Ano yung narinig? Kahit yung tanong kagabi, okay. Nasaan yung ano natin? O, hindi na ako magsusulat. Medyo nag-advance tayo. Good morning sa lahat. Bago tayo mag-start, pero magsusulat pa rin ako mamaya. Bago tayo mag-start, gusto ko munang mag-announce. Binabati ko yung lahat ng mga nandyan sa San Pablo, Villanueva family, family ng Casinillo, family ng nila Sister sa Villanueva, Casinillo, Hargel, Asumbra. Magandang araw sa inyong lahat sa pangalan ng Panginoon.
sa parte ng San Narciso, yung Vargas family, Carino, at yung iba pa ng mga kapatiran na nandyan. Sa parte naman ng San Andres, ang pamilya ng Cuevas, Dabalos, pamilya ng Betsaida, Frias, at yung iba pa, yung mga hindi ko na banggit. So, maging dun sa Tanay, mga kapatiran dyan, mga sustento family, kila sa pamilya ng sila Sister Beverly Navarro, pamilya na nila brother, sila Sister Jaisel. So binabati ko kayong lahat dyan sa parte ng Tanay, maging doon sa Manaliti, at sa lahat ng makikinig na hindi ko nabang sila. Brother Wendell pala, Brother Wendell, binabati ko kayo ng maligayang pagtitipon sa pagsamba sa Panginoon sa araw na ito. Yung sa aking mga kapatid sa Laman, mga pamangkin, sila Selina, yan, at kung sino yung mga nandyan, si Brother Joseph na Aureliana, sino pa yung mga nandito? So, ang pagbati ko sa inyo ay aking pinararating sa pangalan ng Panginoon, at nawa kayo ay Ibedes family yan sa Manaliti, nila Sister Weng kasama ang kanyang pamilya, Si Ate Linda. Linda, Tabios. oo, yan, sila Tabios. Magandang araw. So, aking gusto munang tayo magpatuloy. Nakikita ba sa screen? Dito. O, sa lugar na ito, yung schedule natin, hindi na ako magsusulat. Medyo nag-upgrade tayo. Dito sa lugar na ito, kung mababasa nyo, nandito yung ating program, gawain, dito. Ayan. O, yung sa gawain, makikita nyo dyan sa screen, tuwing Sunday ay mayroong 6:30 to 8:30 English broadcast. Hiling ko sa inyo na kayo ay mag-share nito. Ito kung gusto nyo sumali o mag-imbita kayo, papasok sa Telegram. Sa Telegram, magsabi lang kayo para ipasok kayo doon sa, bigyan kayo ng link. So ang link naman yan, nandyan lang. So, mamaya ilagay nga pala yung mga link dito. Ilagay yung mga link dito sa baba, Amalia. Ilagay yung mga link nitong ating mga gawain, yung araw-araw na gawain. So itong Sunday, sa Sunday, English broadcast to. At ang gagawin nyo, mag-share nyo sa mga groups na English para kayo ay magamit at maikalat natin sa apat na sulok ng mundong ito yung ating mensahe. So, end of the end time. Number 2, yung ating Sabado Tanungan. Yung Sabado Tanungan natin, yan ay tuwing ika-6 ng gabi, 6 to 8 p.m. Tanungan ito sa Telegram din. At kayo ay pwedeng magtanong kahit na anong paksa when it comes to Bible. So, yan ay pwede kayong magtanong 6 to 8 p.m. Sa gabi yan, hapon ha. Yung isa umaga, yung Sunday. Ito naman, itong parte ng hukom class, nandito yung counseling, pwedeng bilang Family merian. Ha? Family class nilagay. Oo, yung family class na to, pwedeng ang individual, pwedeng mag-asawa, sa mga nagliligawan, sa Via pamilya. Telegram. Nasa Telegram din ito, hukom class. So, yung mga... Naka-live sa Kogyo at Serye Kawakasan. Oo. At ito ay naka-live sa Kogyo Seryeng Kawakasan. Yung English ay nasa Kogyo End Time Series. So, mag-invite kayo, bahagi ng inyong paglilingkod, ng sama-sama nating paglilingkod sa Panginoon. Dito sa baba, mapakita nyo, kayo ay inaalok namin na mag-order ng mga booklets. Hopefully, mga susunod na linggo, matuloy na yung pagpiprint ng mga bago. So, sikapin yan. Yan lang ang aking sa inyo. At hiling ko rin sa inyo, yung masisipag, gaya nila Brother Philip, yung lahat ng makarinig to, sila Sister Lucy, Anwar, sino pa, lahat. Hiling ko rin sa inyo na pakishare nyo ito sa mga timeline ninyo at sa inyong grupo. May mga nagpapaksa nitong papaksain ko na iba, pero
hindi katulad ng aking tatalakayin sa parteng ito. So there is a two poles, dalawang side to. Mayroong extreme na pareho. Para bang Calvinism at saka isang Arminianism. So aking sino ang pwedeng mag-share? Ikaw na lang ulit, Kwan. Yung tanong kagabi. Ikaw maganda yung tanong mo, Berna. Sige yun. Yung tanong mo kagabi at yung sagot. Sige. Magandang umaga po sa lahat lang na sa Panginoon. Yung share ko lang yung regarding din sa pag-usapan kagabi about din sa deep state and unseen rulers of the universe. Kasi di ba kung titingnan natin, may nabanggit kasi doon regarding sa deep state na dito sa atin, sa earth ba, yung mga tao, hindi na sila yung naging question kasi na yun, regarding siya sa yung mga tao, hindi na nila katulad kung paano yung Christmas, hindi pinag-uusapan yung Diyos. Ngayon naman, pagdating sa deep state at saka sa unseen rulers of the universe, ang mas pinag-uusapan nila regarding sa alien invasion, masonry, Illuminati, yun na ba yung parang nagpo-put hold dito sa mga tao? Katulad niyan sila Brother Francis na totoong may mga unseen rulers of the universe, may mga tao na behind dun sa mga, kunyari, yung mga president, mga mayor, mga ganun. May mga unseen rulers na behind them na sila yung nagko-control, parang sila, mga dami lang sila or parang mga, ang tawag niyan, mga puppet lang sila. May nagko-control at may nagko-control talaga sa kanila. Parang may head, parang sa monarch, parang sa nila, sa triangle nila, or dun sa pyramiding nila, may namumuno sa kanila na isa. Tapos lahat sila na nandun sa kahit yung pinaka-below or pinaka-lower dun sa na yun, sa hierarchy na yun, or dun sa point of view na yun, susunod at susunod dun sa nasa taas, na yung bagay na yun, dapat sa Panginoong Hesukristo magaganap yun di ba? Parang sinabi sa eternal age, parang yun. Pero ang nangyayari nga sa panahon natin ngayon, di ba nga may nabanggit din doon yung sa Majestic 12 na parang sila yung mga hidden, sila yung mga secret sect dito sa or dun sa na tungkol sa mga ano pangalan nito, sa mga alien invasion, kung paano daw dun sa Washington DC na yung alien, lumabas sila, nagpapakita sila sa langit, ganon. Tapos 'di ba kahit dun sa pangalan nito, yung flying saucer, may binanggit na ganon. Kasi may pinapakita naman talaga na mga ganon na sightings na hindi naman natin siya ang tawag niyan, hindi natin pwede sabihin na wala. Pero yung mga tao, imbis nga na sabing ganon, ang nangyayari sa kanila, di ba, pagdating nga daw ng Panginoong Hesukristo, iisipin, dahil nga laging binabanggit tungkol sa alien, tungkol sa pag-alien invasion, si Jesus Christ, pagbaba niya, or kahit ng two prophets, pagdating daw nila, ang sasabihin nila, regarding sa pagkasira, sa destruction, sa plagues, mga ganun yung babanggitin ng two prophets kasi great tribulation na, di ba? So, dahil yung mga tao sobrang takot sila, sobrang nahihirapan na sila, sobrang na sila. Pag may dumarating, iisipin nila kalaban na yon kasi inisip nila alien invasion na yon. Pero hindi nila alam si Jesus Christ from heaven na makikipaglaban. So, sabi nga ganun doon, ang nangyayari nga doon yung mga tao, na sila, yung unseen rulers of the universe, sabi nga, or of earth, sinisira ba nila kung ano yung pinapakita ng Bible? Para nga yung mga tao, sabi nga yan, mawaglit ba or mawala sa isip nila kung sino yung dapat talagang mag-rule sa kanila. Ang nag-rule na nga kasi sa tao, di ba? Kung paano binanggit dun sa Satan's Eden, na yung Satan's Eden na ba, or yung si Satan na mismo, yung parang parang ang tawag niyan, parang nagko-control para ipakita sa'yo kung sino yung magro-rule dito sa universe na to or dito sa earth. Na parang ang nangyayari, yung mga tao, hindi na ba nila binibigyan ng importansya kung ano nga yung katotohanan or yung salita ng Diyos. Parang ang nangyayari sa kanila, they worship the creation more than the Creator. Amen. Palakpakan natin, Panginoon. Lahat kumakpak. Sige, magandang umaga ulit. Tayo tutuloy. Sa mga nakikinig, so ito ay bahagi ng pagsasaliksik. Magbibigay ako ng iba-ibang point of view. Ito ay hindi lang para kayo ay matakot.
Pero nakalagay sa Bible, for the fear of the Lord is the beginning of... Wisdom. So, ibig kong sabihin, hindi para kayo ay, kuhan, kasi baliktad ang mundo ngayon ha. Gusto kong itong ano, at ito ay maaring masaysay ko, na baliktad ang mundo ngayon. May dalawang uri ng pagkatakot. At mayroong kinikreate na pagkatakot sa mundong ito. Ang kinikreate. Gusto ko munang magbasa tayo ng Bible. Buksan natin yung talata ng Daniel 4:17. Dito ko ibabatay. Hindi man siya ano. Sa Daniel 4, buksan nyo ang 4:17. At lahat, Tagalog Tagalog para mas ano. Sa Tagalog, sige, buksan natin. Lahat, magbasa lang sabay-sabay. Ang hatol sa pamamagitan ng pasya ng mga bantay at mga utos ay sa pamamagitan ng salita ng mga banal upang makilala ng may mga buhay na ang taasan ay mapupuno sa kaharian ng mga tao at ibinigay niya ito sa kanino mang kanyang ibigin at iniyaas niyang kanyang pinakamababa sa tao. Parang iba. Sa English. Anong context? Yung Watchers. Roulette. Oh, yan. Sa Tama. Mas tama sa English pala. Ulitin natin. This matter is by the decree of the Watchers. and the Yan, demand- Watchers. And the demand. by the word Bantay. Nandito rin pala. of the holy ones. Of holy ones, to the intent that the living may know that the Most High ruleth in the kingdom of men and giveth it into whosoever he will and set it up over in the bases of men. So ang ating pong turoon ay yung Watchers. Maraming tatakbuhan ito mamaya kung loobin ng Panginoon na ating mapag-usapan. So ito, kalawa, puntahan natin dito sa Ephesians 6:12. Yung mga binanggit kanina doon sa patutuo, ikalagay natin sa dadagdagan natin kung ano yung nangyayari. Kasi ito ay maraming nagsasabi, nagpapaliwanag tungkol dito. Pero habang tumatakbo yung panahon, lalong lumalalim, lalong lumilinaw, ano yung nangyayari sa paligid. At ito ay ating pag-uusapan. For we wrestle not against the flesh and blood, but against the principalities, against powers, against the rulers of darkness of this world, against the spiritual wickedness in high places. Everybody ay magbow ng head, kahit yan ng mga nandyan sa bahay. Close your eyes, Lord. Salamat sa umagang ito. Sa isang linggong singkad na kami ay iyong ingatan, inalago at binigyan, O Lord, ng kaalaman tungkol sa iyo, na yung aming pananampalataya, pagsamba ay lalo pong lumalalim dahil sa mga bagay na iyong pinapakita at pinapahayag sa amin, na habang ang mundong ito, Panginoon, ay nililibang ng rulers of this darkness, Panginoon, ay kami naman ay nandoon sa bagay na nais mo, nakabalintunaan ng nagaganap sa paligid namin. Nawa, O Lord, ang aking pong dalangin, ang aking buong sambahayan, ang mga kapatiran, maging ang mananunood, Panginoon, ng mga bagay na ito, ang iyong mga anak, O Lord, ay magkaroon din, Panginoon, ng karunungan, kaalaman tungkol sa mga bagay na aming pag-uusapan bilang paghahanda, bilang pagbibihis ng aming isusuot na isang damit pangkasal upang kapag dumating na ang iyong anak, kami ay handa na. Alisin mo, O Lord, yung katamlayan na nasa aming kalagitnaan, yung kawalang gana. Maging sa oras na ito yung pakikinig, O Lord. Alam namin na ang kaaway, yung rulers of this darkness, na in principalities of the air, ay umiikot-ikot ngayon, Panginoon, at nililibang kami. Merong gustong ipagawa sa amin habang ang salita mo ay pumapailan lang, O Lord. Turuan mo kami, Panginoon, na magkaroon ng malalim na pagkaalam ng discerning spirit, na every time na hindi kami mag-focus sa iyong salita, kami ay nalalansin na nung kaaway. At ito, Panginoon, ay napakalawak hanggang sa araw na anuman ang aming ginagawa, O Lord, yung kaaway, pag ay hindi namin nakikita, na sa likod niya, na rulers of this world, O Lord, ay nadadaya kami ng malalim. Tulungan mo kaming managumpay sa tulong ng iyong anak ni si Jesus. Amen and amen. Palakpakan natin ang Panginoon.
Nung nakaraang linggo, nagbukas tayo ng mga tungkol sa bagay-bagay, yung mga gawa ng mga Masonry, Illuminati, pinasagian ko na yan. Marami na nakakaalam dyan at ngayon mayroon ng wildfire sa California. Kung makikita nyo, may cycle lang siya. Mayroon din mga tinatawag, ano nangyari dito sa nakaraan? Mayroon na naman lumabas na virus. Yung COVID-19, gawa yan ng tao. Gawa ng tao. So mayroong dalawang teorya akong gustong ipakita. Ano ang nasa likod? Ano bang sabi dyan? Ano yung broadcast kanina? State, ano? Deep state Government of government. Ano nga natin? Balikan natin. state of government Tingnan nyo ron sa ano, sa Kogian Time Series. Medyo wala yung salamin ko. deep state shadow government. Yan, Deep State Shadow Government. Magtatalakay muna ako dito. Pansinin nyo to ha, lagi nakatatandaan nyo nga. Yung principalities of the air. Ito ay, marami, may mahilig manood ng YouTube, marinog. Hindi ko natatalakay yung yung alien invasion. Na kesyo, mayroong nagko-control na mga alien, nakausap kayo ng mga tao na nasa likod ng gobyerno, kaya ganito ang pagpapatakbo nila sa gobyerno. Whether true or not, basta ang pinag-uusapan natin may nasa likod. At yung nasa likod na yan, ay pwedeng totoong alien at pwedeng yung principalities of the air na walang iba kundi ang mga devil, ang mga evil, mga demonyo sa pangunguna ni Satanas. Sila ang kumikilos ngayon para i-anoint ang buong mundo. Na nakakita na ba kayo rito ng pelikula na yung mundo ay may nakabalot na isang nakakatakot na ganyan? Kung titingnan nyo, ang mundo ay ganyan ngayon ang sitwasyon. Ang nakikita natin sa paligid ay parang Eden. Panahon ni Eva, ang ganda ng mall, ang ganda ng beach, ang ganda ng mga games ngayon na lumalabas. Yan ang pinag-uusapan sa yung mga games. Ano ba yung, anong pinakanghuli kong alam ano? ML ano? Alam mo yan ang pinag-uusapan ng, ang mundong ito ay pakiramdam nila, bawat lumalabas na gawa ng pinaglilimangan ng tao ay yun ang Eden. Alam niyo yung istorya ni Eva? Libang na libang siya ron habang dinadaya siya ng serpente at ay salamin ang nasa kalagitnaan natin ngayon. So, pag hindi mo napansin, alam mo bago pa matatapos nung una, gusto ko ipakita ito ha, maaaring magtagal tayo. Kasi para makita nyo yung aktual na nangyayari. Nung araw, ang sikat lamang Marimar. Alam mo yung mga nag-o-opisina, nagmamadaling umuwi para makapanood. Kasi pag na-late sila, hindi nila mapapanood. O kaya, pag na-traffic sila, maghahanap sila ng bahay o ng tindahan o ng restaurant na may palabas, doon sila kakain para hindi maputol. At kung hindi naman nila mapanood, yan ang usapan pag sakay sa sasakyan sa umaga, hindi ko napanood. Pinag-uusapan nila yan kung ano naputol. Hindi pa lang natatapos yung teledramang iyan, anong gagawin? TV to ha, TV. Mayroon na kagad ipinaplas na isang bago na naman na soap opera. So walang putol yung kaligayahan na dadarama ng mga tao. Kaligayahan. Ilagay natin, aktual naman ito, halimbawa sa drugs. O kaya yung mga sinabi yung mag-iinom. Gusto lagi tuloy-tuloy ang kanyang pagkalango sa alak. Yung sa drugs naman, tuloy-tuloy, sabi niya, hindi nababa yung kanyang pagkahay. Hindi nila napapansin kung anong adik itong mga tao na gumagamit ng drugs o ng alak, nakaka-addict din itong mga laro-larong ito. Walang tigil ng paggamit. Sa mga iba naman, ang pinanonood yung Korean teledrama, Korean, worldly music. So nakikita ninyo, ngayon, lahat daw ito, dito muna tayo sa shadow government. Dito muna tayo, meron dito.
na tayo, halimbawa, isa sa religion. Magpo-focus ako dito sa dalawa. O government. Sabi mo, government. May nasa likod nitong religion. May nasa likod nitong gobyerno. Hindi ko nasasabihin kung halimbawa ito ay alien. Ilalabas ko na muna yung alien. Factual muna tayo. Sa gobyerno, kung naalala nyo binanggit, ang Amerika, balik muna tayo sa sa Vatican. Sa gobyerno muna ng Amerika. Kahit yung mga presidente sa Amerika, hindi nila control yung Central Intelligence Agency. Yung mga, nakikita nyo, may mga alien daw na lumilipad, mga flying saucer, may mga UFO raw, pero yung UFO yan, alam nyo sino nakarinig ng Area 51? Alam nyo kaya kung pinag-uusapan to, hindi ito walang kwenta. Bakit yan ang pinag-uusapan nyo? Hindi naman nasa Bible yan. Yan yung laman ng Bible na nagaganap ngayon na sinabi rito na principalities of the air. Sabi natin, principalities of the air. Principalities of the air. Itong gobyerno, sa likod niyan, mayroon silang gusto na patakbuhin, halimbawa, ang mga presidente. Yung presidente ng Amerika, ang puso niyan, gusto niya mapaganda ang mundo. Ang Amerika. Gusto niya mapaunlad. Sa likod niyan, may nagpapatakbo na hindi niya kontrolado. O, sasabihin ko na, yan yung binabanggit natin, yung Illuminati, at kasama itong Vatican. So, pinagsasama yan, religious at government. Nasa likod niyan ngayon, yung pag-control. Nabanggit ko ito noong nakaraan, kahit yung mga gera, sila ang nagkikreate niyan para magkaroon ng gulo sa mundo, sila ang aawat, sila nagsusupply ng armamento upang magkaroon ng kaguluhan. At sila rin kunwari ang aawat. Naalala nyo si Nimrod, ganyan ang ginagawa niya sa Old Testament. So, sa likod nitong gobyerno, itong lahat ng ito sila, ang gusto nila mapaganda ang mundo. Pero ano ang problema? Uulitin ko ha, kahit dito sa Pilipinas, mapaganda, may corruption nga lang. May nasa likod din yan na hindi nila kontrolado. Nakubo control sa kanila. So ang iniisip ng lahat ng leader, mapagobyerno at maparelihiyon, mamaya ko po focus dito sa relihiyon. Sa gobyerno, ang iniisip nila mapaganda ang mundo na hindi Diyos ang may akda, kundi sa sarili nilang kapangyarihan. Na supposed to be, itong binabanggit dito, sila yung watchers, sila ang bantay. Sa panahon ni Daniel, sila Nabucodonosor, sila ang bantay noon sa panahon na yan. Sila ang may control. Pero maka-Diyos ba ang plano nila? Ngayon, sa mga presidente, pumasok ang relihiyon, nakita niyo yung rally ngayon ng 13. Sama-sama, hindi mag-uusap tungkol sa relihiyon. Basta mayroon lang daw peace rally. Kasi gusto nila maging payapa ang mundo. O, Pilipinas na muna tayo. Maging payapa. Pero ano, iisang tabi nila ang Diyos. Kung anong pagkakaalam mo sa Diyos, huwag tayo magtalo. Yan yung tinatawag na ecumenical movement. Sabihin natin, ecumenical movement. Ecumenical movement. So dito sa gobyerno, papayagan nila alinsabay na ang relihiyon. Tingnan nyo, pinipreach nila na may rights ang mga bakla. Pag sa Bible, mali yan. Nakita nyo? Yung abortion. Ano pa? Pwedeng ikasal ang babae sa babae, lalaki sa lalaki. Na same-sex marriage. Ginagawa ng gobyerno, binaback up pa ng relihiyon. Ano nangyayari dyan? Alin ang mas de-deteriorate? Ang na-deteriorate ay yung salita ng Diyos. Nakukuha nyo? Dito lipat tayo dito sa relihiyon. Palakihan ng mga iglesia. Ano ang kanilang mensahe? Bakit ko kunti ang nakikinig sa atin? Nakakatakot ng preaching mo, ang higpit-higpit ng preaching mo, tinatakot mo kami, ang sarap-sarap ng buhay namin, pinagkakaba mo kami.
Hindi nila alam, nakasulat sa Bible, wawasakin ito. Inilalayo ng demonyo sa pamamagitan ng mga pagtuturo ng reliyon na ikaw ay mag-alala na susunugin ang mundong ito. Na kung ikaw ay hindi talaga naging tapat sa Panginoon, kasama ka sa masusunog at pag binuhay kang magbuli, ihahagis ka pa sa dagat-dagatang apoy. Pag ganyan ang preaching mo, kukunti ang makikinig sa'yo. O, punta muna tayo dito sa pampamilya. Pag ipinopokus mo yung bata na may tanong bulong, mga ganyan, yung mga tinuturo tungkol sa pamilya, aayawan ka. Dahil ang katwiran nila, wag mo akong pakialaman, buhay ko to. Yung bakla, yung tomboy, sasabihin ba niya, wag mo pakialaman, kanya-kanya tayo ng kaligayahan. Ang kanya-kanya bang kaligayahan ay galing sa Diyos o hindi? Kung yung bata gusto niyang maglaro kahit sa oras ng gawain, walang training tungkol sa Diyos, o kanya-kanyang diskarte. Di nyo nakikita, yan ngayon yung espiritu na nasa likod ngayon kahit sa reliyon. Halimbawa, ba't kukunti ang nakikinig sa atin doon sa hukom class? Bukod sa kukunti na, halos lumalaban pa yung iba na ayaw sumunod. Mayroong principalities of the air na gumagalaw, na ayaw ng demonyo na maging bereyan yung isang pamilya. Sa church na to, halimbawa, nakita niyo malalaking church, to give them, to give a few. Gaano kabilis lumawak yung kay Peter Tanchi, yung CCF. Yung mga denominasyon, Iglesia ni Cristo, ilabas mo na yung Katoliko. Yung Katoliko, kahit nakabakles ka, kahit na anong damit mo, nakashort ka, kahit nakabikini kang pumansok sa church, kahit na anong bihis mo, kahit na anong buhok mo, na wala na sa Bible, na mali sa panuntunan ng Diyos, pwede. O di walang pakialam. Para magtagumpay din ang isang iglesia, sa tingin nila, mag-preach ka lang kung ano yung gusto ng tao. Hello, naintindihan nyo ako? Amen. I-preach mo lang kung anong gusto ng tao. Ikaw ay pagpapalain. Nakita nyo yung mga lumalapit sa atin, mga kaibigan natin, ng mga nasa mga asensado at malalaking church? Ay, may blessing dyan. Binabless ako lali. Itong umatin ako. Alam mo ang kaninang blessing na inaasahan? Pera. Yung iba kaya nagsisimba, dahil binabless sila ng Diyos, totoo naman eh. Pero sa Diyos ba nang talagaling yan? O pinatitigas noong masamang espiritu yung puso mo, kasi umuunlad ka eh, gumaganda ang buhay mo eh. Sino magsasabi, bakit ganyan ang buhay nyo, Brother Jerry? Kami tingnan mo, meron kaming ganito, mas maganda, nakaka-abroad kami, masarap ang aming buhay. Yung church namin, ang laki, purely aircon, kompleto, ang mga member namin, mga doktor, professional, sapagkat ang hinahabol lang nila ay yung material things ng mundong ito. Di ba? Sila kung kailan lang nila gustong umaten. Yung iba masisipag. Pero ang lagi mong maririnig sa kanilang preaching ay yung pagyaman. Pag-asenso. Kaya maraming palipat-lipat. Pag hindi sila umasenso dun sa inaatenan nilang church, lilipat at maghaharap ng panibagong church. Hello, naintindihan niyo ako? So dito, may nasa likod ditong gobyerno natin ngayon na nagpapatakbo. Balikan ko. Bakit may mga COVID? Bakit mayroong mga gera? Bakit mayroong mga bagay? Ibabalik ko doon sa Illuminati. Gustong makuha ng kumokontrol na religious group at kumokontrol na gobyerno sa likod niyan, ito yung sa New World Order, na makontrol nila ang lahat ng negosyo, kayamanan sa mundong ito. Sapagkat gusto nila ay magkaroon ng kapayapaan. Ang tawag dyan may tawag dito One World Order. One World, di mayroon. Mayroon pang ibang term. Nalimutan ko Hindi, mayroon pa. Hindi. Meron tawag, parang letter F ang isa. Parang utopia. Yan, utopia. Sabihin natin, utopia. Na peace. Halimbawa, sa isang pamilya, pag ipinatupad mo yung gaya niyang pabasa report, di ba, yung bata sumusuway, paluan. Samantalang sa kanila sa church, makikita mo, naglalaro, abang may nagpipreach, pwede maglaro.
Yung organisado, ikukulong sa isang kwarto, may teacher, yung mga bata, gumagawa ng activities. O, di ba? Pag uwi sa bahay ng bata, naglalaro lang ulit dahil wala naman nagko-control. Hello, nasusundan nyo ako? Ibinababa ko muna itong aking sinasabi sa level ng nasa kalalagayan natin. So, dito sa relihiyon mismo, magbigay ka na ng lahat ng klase ng relihiyon. Halimbawa, mula sa Katoliko, RCC, Baptist. Pakinggan nyo mabuti ang mga preaching, manood kayo. JIL, dito sa Pilipinas. Ano pa? Seventh-day Adventist. Ano pa? INC. ADD? ADD. Ito hindi masyado itong ADD sa pagpapayaman. Walang masyadong focus to. Pero halos lahat ng church na to, halimbawa ang JMCI, ang Jesus Miracle Crusade, hindi pera masyadong ano nila, yung kagalingan ng physical. Ang hindi nila hinahabol ay yung mensahe ng Diyos na nakatago dito sa Bible. Yung mensahe ng Diyos. Kasi pag ang ipinreach mo dito, halimbawa, yung nakakatakot, to give you an example, kalooban ba ng Diyos na magkaroon ng COVID? Hello, tanong ko, kalooban ba ng Diyos na magkaroon ng COVID? Ang tingin nila, ang kasalanan yan, ito, conspiracy theory na. Pinagkasunduan ng China, ng nasa likod ng China at ng Amerika, at ng United Nations, na ilabas itong COVID para ang mundo ay mangayupapa. Sino ang bansa na hindi lumapit sa United Nations or World Health Organization? Para sila ay magkaroon ng bakuna dahil wala, lahat ay nagkakamatayan. Ano mangyayari? Lalapit lahat yung nasa likod ng relihiyon mismo, nasa likod nitong relihiyon at nasa likod ng gobyerno na kumukontrol, sa kanila lalapit. Kung ano ang gusto, halimbawa in China, naglabas siya ngayon ng virus ngayong panibago, makinig kayo mabuti kasi may darating to. Fake news daw eh. Alin? Fake news na may lalabas. Na meron na. Sabihin na natin fake news, balik mo na lang sa COVID-19. Matagal na yan. Bago pa naggera ng World War I, may lumabas na. May lumabas ng yung bubonic plagues. Ang ginagawa ng gobyerno ngayon na nasa likod ang relihiyon, itong mga Illuminati, mga Masonry, iba ito, hindi ko na madidetalye ito ngayon. Pakinggan nyo yung broadcast kanina para masundan nyo sinasabi ko. Pero marami na ako na. Sa halip na maggera sila ng alam mo, in China ngayon, nakaumang ang mga missile ngayon ano ba ito? Itong Amerika? Nakaumang ngayon sa China. Di nila alam nakaumang din ang China dito sa Pilipinas. Di ba? Sabi nakakatakot. Tingnan mo ang ginawa ni Duterte. Tingnan mo ang ginawa niyang mga inchik na yan sila. Yung Amerika kasi pakialamero. Walang tigil sila sa pagsisisihan. Pero alam nyo ba, inilagay ng Diyos yan na matakot ka, kaya yan ay pumutok o hindi. Para ano? Para ano ang pakinabang yan? Tawag ka sa kanya. Para magbereyan ka sa salita ng Diyos. Apurahin mo na yung mensahe sa gitna mo. Yung mga ginagawa natin sa pamilya natin, huwag mo nang gawing biro. Kaya magputukan sila o hindi. Ngayon, dumating ngayon si Trump. Si Trump ngayon, ayaw niya ng gulo na ginawa ni Biden, ni Obama, ni Bush. Mga puro Republican yan sila na gusto nila gera, ubusin ng pera. Sapagkat sila rin yung nasa likod ng gobyerno para pabagsakin ang Amerika. Ito namang si Trump, nagpipilit na itayo itong Amerika. Kaya tingnan mo, unang niyang tinawagan si Xi Jinping para sa inauguration niya. Kasi gusto niya rin peace. Hindi rin abot ito ni. Di ba kung titingnan natin, mas mabuti ang Democrat sa Republican. Mas mabuti si Duterte kaysa kay Marcos. Yan lang yung pinagtatalunan ngayon kahit sa mass media, pinapanood ko, hindi yan para ano. Tinitingnan ko ngayon, may nasa likod nila. At yung nasa likod ng gobyernong ito, ay nakaback up din itong relihiyon. O ano pakialam ni, tingnan mo, binibira ni Duterte ang Katoliko. Pero pag tinanong kung Muslim siya, hindi naman siya Muslim.
kampi rin lahat. So ang tao, ang follower niya ng gobyerno, lahat ng religion. Tumawag ngayon ng Iglesia ni Cristo ng peace rally, pati Metodista, pati lahat, sumasama. Kasi ang gusto nila ay peace. Samantalang sabi ni Cristo, sino nakakaalala nito? Peace. Hindi. Ano raw ang dala niya? Taba na may 2H. Ang dala niya ay hindi kapayapaan, kundi tabak. Kaya magulo sa loob ng pamilya natin sapagkat mayroong ikinokorek ang Diyos sa atin, ayaw lang nating pakorek kahit sa church. Sila, ang correction nila sa gobyerno, aba ay tama lang, patayin yung mga adik na yan sila. Kasi nakakasira ng gobyerno. Hahanap ulit ng mas malala pa kay Duterte para ubusin lahat ng mga adik. Hindi mo matatapos yan. Maging sa Amerika, palit ng presidente, hindi natatapos ang pagpasok ng drugs galing sa Colombia, galing sa Mexico, galing sa Afghanistan. Bakit? May nasa likod na gobyerno na hindi rin kayang na magpapatakbo ng drugs. So naintindihan nyo? Bakit malakas ang loob nila Romualdez ngayon na kunin lahat ng pera? May nasa likod, ang backing nila ay nasa World Bank. Ngayon magsisisihan dito mga nasa sa baba sa Pilipinas. Kinukwento ko ito kasi factual to. Oy, sinasabi mo lang yan. Pag-aralan nyo, kasi ito nasa Bible. Kasi nga, inaalaw ng Diyos na mangyari yan upang ang tao totoong maghanap sa Diyos. Alam mo ba, hinahanap mo lang ang Diyos pag may sakit ka? May sakit yung anak mo, wala kang pera, naghihirap ka, wala kang mailuto, wala kang, hirap na hirap ka. Ganyan mo lang. Anong pagkakaiba niyan doon sa inaliwanan nating relihiyon? Di ba doon sa ating pagkakaalam? Ang Diyos-Diyosan, ilalagay dyan, o, nandyan, nakapatong dyan. Pag may kailangan siya, bless na siya niyan. Alam niya, aba, gumaling ako. Aba, tumama ako sa wedding. Aba, maganda ang aking kinita ngayong maghapon. Balik na naman siya. Every time na binibigyan siya niyan, wala siyang, kahit pagka hindi na siya binibigyan, hindi na niya papansinin yan. Yan ang abot ng tao. Ilagay natin ngayon sa naiintindihan na natin ang salita ng Diyos. Halimbawa, ikaw sa araw ng linggo, ano ang iyong damdamin? Ikaw na nakikinig. Sa araw ng pagsamba, whether ikaw ay Sabadista, o Katoliko, o born again, or what, inihahanda mo ba yung sarili mo sa maghapon, sa araw ng linggo, para siya ay sambahin at purihin? Plano mo ba, pag sumamba ka naman, maging bereyan ka? Tingnan mo itong mga relihiyon na to. Prosperity gospel ang daladala nila. Kagalingan, pag may sakit, pumunta ako. Gumaling ako. Nawala yung lagnat ko, nakalakad ako. Yan yung habol nila physical. Hindi nila habol yung kagalingang spiritual na ikaw ay mayroong sakit spiritual kaya hindi mo naiintindihan ang Bible. Yun ang tunay na pagkain ng kaluluwa. Yung maging bereyan ka. Sabihin mo, maging bereyan. Ang takbo ng buhay ngayon ng relihiyon na to ay lukewarm sa Bible at saka Nicolaitan. Kung hindi ka sarado, wala kang gana sa salita ng Diyos. At yan ay umaagos sa buong iglesia. Yung isang iglesia, mainit sila. Halimbawa, itong mga Sabadista, mainit sila doon sa samahan lang nila. Pero wala silang gana doon sa ibang relihiyon na pakinggan. Nasusundan nyo ako? Amen. Eh samantala may katotohanan ito na wala dito sa kabila. May katotohanan to na wala rito. Pero ang ginawa nila, one world religion, nagsasama-sama. O tingnan mo, napagkasundo lahat ni Duterte ang mga, oy maka Duterte ako ha, baka magalit kayo sa akin. Ay, kumbaga sa politika lang. Pero masaya ba kayo na pagkaisa ni Duterte lahat? Kinuha niya lahat ng siya yung mag-inaugurate. Napansin nyo yan? Lahat ng mga reliyon, pinapunta niya at pinag-pray niya isa-isa. Wow, may bahagi kami sa gobyerno. Wow, ni-recognize. Itong presidente lang na ito ang nag-recognize sa amin ng aming relihiyon. So, ang nangyayari ngayon, itong gobyerno at yung relihiyon nagkakaisa,
sa isang adhikain, magkaroon ng kapayapaan ang buong mundo. Pero naiisang tabi yung salita ng Diyos, yung kanyang kapahayagan. Papahayagan. Huwag mong pakialaman ako, sabi ng Katoliko, sa Baptist, para hindi tayo magtalo. Nag-away na nga tayo nung Dark Ages eh. Dark Ages. Kaya pinagpapatay ng mga Katoliko ito, mga Protestanteng ito. Oo, kaya nga humingi na kami ng tawad. Si Carol Wojtyla humingi na sa Pope Paul II. Sorry na. O sige, magkapatid na tayo, magbati na tayo. Pero wag mo pakikialaman kung ano ang tamang bihis, kung anong tamang ugali. Naintindihan niyo ako? Wag mo akong pakikialaman, kundi mag-aaway na naman tayo. Iyan yung Nicolaitan lukewarm na espiritu na inilalagay dito. May nagpapatakbo kahit dito sa side ng reliyon. Yan yung one word religion. Ito naman, one word government, may nasa likod. Yung yaman ng mundo, Yaman. may nagkokontrol. Control. So ito ay walang katapusan. Walang katapusan. Walang katapusan na hanggat hindi bumabalik si Kristo, Bumabalik si Kristo. ay hindi matatapos. Ngayon, ganito. Yung nasa likod ng gobyerno, hindi ko maiisa-isa ito. Halimbawa ito, yung mga Illuminati, ano ang kanilang ginagawa ngayon? Yung mga gumagawa ng halimbawa armamento, ng mga arms. Pag ikaw ay isang bansa na mahina at hindi ka sumama sa samahan Samahan. ng one world government, One word. hindi ka makaka-export, hindi ka makaka-import. At pag may umaway sa iyong bansa, wala kang kakampi. Kaya kailangan sumama ka na sa amin. Sama ka na. Sa amin. Control? Balik muna tayo, balik na tayo. Dito na ako po-focus. Focus. Ang mga simbahan, sa end time mismo, sana marinig ito ng mga end time. Mental. Alam nyo ang ginagawa nila sa ministers meeting? Noong araw, nagbabakbakan. Nag-aagawan ng mic, nagpapaanuhan. Baka. Kasi nagtatalo-talo lagi. Pwede ka na makipag-sharing ng hindi na hindi kasama yung damdamin mo, di ba? Di ba, kahit mismo yung mga dalawang presidente, naggegera sila, nag-uusap sila ng maayos, kahit nagkamatayan na yung kanilang bansa. Bakit hindi magawa yan ng mga pastor na makipag-usap ng maayos? Kaya nga gagawa ng paraan yung Pope. Magpipis siya, huwag na kayo mag-away. Basta huwag lang natin pag-usapan yung religion, kung anong kanya, yun ang kanya. Alam mo ba sa end time ministerial meeting, bumalik ako at nakita ko ganyan. Huwag na tayo magtalo, pero yung dati pa rin, ang kanilang topic, paulit-ulit. Nakakabuti na hindi ko kayo para umalis kayo sa ministers meeting kasi hindi nyo paabot yung tinuturo nila. Paraan ng Diyos yan para mahamon ang iyong puso na mag-init ka kung ano yung pinagtatalunan. Bakit si Kristo pabalik-balik? Pabalik-balik siya, kausap niya yung mga doctor of the law. Kitang-kitang mali yung mga ano eh. Hello? Kitang-kitang kapos na yung aral ng Saduseo at Pariseo at Iskriba na kausap niya. Pero bakit? Karay-karay niya yung mga tao, yung mga disipulo niya, at isineset up niya para magulo at na magtanong. Hello, nakita nyo? Pinagkukumpara ni Kristo yung kanyang mga tupa sa halip na ang gawin niya, ay wag na tayong pumunta dahil mali talaga yan, kaya kong patunayan. Hindi kaya kong patunayan na mali ang Pariseo, Saduseo at Iskriba. Ako na lang magtuturo sa'yo. Hindi kanya nang ginagawa ni Kristo. Sabi niya, puntahan nyo yung mga lobo. Inilalagay ko kayo sa kalagitnaan ng mga lobo. So, paraan ng Diyos na magkaroon ng kaguluhan sa gobyerno at magkaguluhan sa relihiyon para magtanong ka at alamin mo kung ano ang mensahe ng Diyos. Uulitin ko, sa ministers meeting, hello, marami ngayon nabubuong ministers. Sino nakakita ng ipinost ko dun sa Kogyo Kronikang Kawakasan kahapon? May nagpipreach na pastor na siya raw lagi ay nakikipaglaban, makbakan sa ministers meeting. Pero ngayon hindi na. Kapatid mo naman siya eh. Kasi nagbubuo na rin sila
ng one group o one world religion. Pwede ka naman makipagtalastasan na hindi ka nakikipag-away, ano? Di ba si Kristo tumatakas pa nga siya pagka siya ay gustong saktan? Pero nagplano ba si Kristo na manakit? Ang nasa katotohanan, hindi ka makikipag-away, ikaw ang aawayin. Di ba? Sa gobyerno, meron ako nakita napanood. Ito, dahil pinapanood ko, nagkakaroon ng halimbawa, si Marcoleta, nasa katotohanan, inaaway na siya, umalis na lang siya. Muna. Kasi sarado na ang utak ng mga kausap niya So dito, mapapansin mo, paraan ng Diyos yung mga kaguluhang iyan para maghanap ka sa Kanya. Ngayon, ganito. Ito mga nangyayari na mga COVID, yung sunog. Alam mo, mayroong nagpapalabas tungkol sa COVID. Kasi, kaya iyan pinarusahan, minak nila ang Diyos. Napanood Diyos, sabi, ganito, 0. Walang puntos ang Diyos. Inunsulto kaya nasunog. Alam mo ba na pwedeng yan ay gawa lang din nila yung sunog na yan para ang tao ay wag imak ang Diyos. Diyos namin yan Wag mong imamak. Dapat, pero hindi, makinig mabuti, hindi mo minamak ang Diyos vocally. Hello? Makinig. Hindi mo binabastos ang Diyos. Ay, walang kwenta yung Diyos nyo yan. Di ako naniniwala sa Diyos. Hindi na yan uso ngayon. Malala na yan. Pero ito ang malalim na malala. Mayroon kang pahayag na naririnig mula sa Diyos. Yung simpleng tanong-bulong lang dyan sa mga bata, ayaw mong gawin. Minamak mo ang Diyos niyan. Maintan nyo? Hindi ka nagtututok sa mga bata, sa mga anak, sa kapatiran, nag-aalalay. Ayaw mong gumawa ng assignment. Minamak mo ang Diyos. Hindi ka nagsalita, no? Ayaw ko sa'yo na Diyos ka, wala kang kwenta. Yan ang alam nilang blasphemy. Ano ba ang ibig sabihin ng pagbablasphemy? Exam lang, exam. Ano ang blasphemy? Musong. Tagalog mo lang. Ano ang blasphemy of the Holy Ghost? Paggamit mo ng pangalan ng Diyos. Hindi yan. Ano pa? Sige. Ano yung pamumusong? Ano? Hindi mo pagiging bereyan. Yan ay isang tama. Hindi, ikaw ay Nicolaita. Ikaw ay ano? Nagkakaroon ng conscious ignorance. Sabihin natin conscious ignorance. Conscious ignorance. Ang conscious, alam mo na, narinig mo na, sinabi na sa'yo, pero ayaw mong gawin, ini-ignore mo. Hindi mo na kailangan murahin ang Diyos. Hindi mo na kailangan yung gaya ng ginagawa ng iba na nagpapako raw, tapos kumakanta yung Jesus Christ Superstar. O kaya lalagyan ng bigote, ginawang Michael Jordan si Jesus Christ. Yan daw ay minamak ang Diyos. Pinagtatawanan. Si Lady Gaga nagsuot ng parang demonyo. May mga roong palabas, mga concert na parang demonyo sila. Minamak daw nila ang Diyos. Yan ang tingin nila. Pero ikaw pwedeng nasa loob ka ng simbahan, nasa loob ka ng mensahe, namamak mo ang Diyos sapagkat hindi mo sinusunod yung kalooban niya. Yan yung mas malala. Hindi pansin yan. Ay, lagi namang umaattend sa church Linggo-linggo naman Nasa church. Pero bakit ganyan ang ugali? Pwedeng masama ang ugali mo sa tingin nila, pero nagsisikap ka na gawin ang mensahe ng Diyos. Gusto mong ito patupad sa iyong pamilya, sa mga kapatiran mo. Dahil wala naman, ano sabi sa Bible, sa Romans? Walang sino man ang Come short to the glory of God. lahat ay kulang. Come short to the glory of God. Lahat ay nangagkasala. Pero ikaw sa puso mo, gusto mo, nagsisikap ka. Yan ang gusto ng Diyos. Hello sa mga nakikinig, napunta ko dun sa medyo encouragement. Ang ipinapakita ko rito, ito malalim, pwede kayong magtanong. Hindi ko madidetalye ito ng ngayon. Mahabang usapan to at baka marami akong sabihin na hindi nyo maintindihan, humanga lang kayo. Parang dito? Topic kanina, panoorin nila. O, panoorin nyo. Ulitin nyo panoorin. Makinig kayo, panoorin nyo ulit. Kung mahal nyo ang Diyos at mahal nyo ang sarili nyo, panoorin nyo yung broadcast kanina at yung Sabado tanungan kagabi. Bahagi ng, nagsisisi ka ba?
Oo, hindi na nga ako nagbibisyo, hindi na ako nagmumura, hindi na ako nagnanakaw, hindi na ako nagsisisigaw, mabait na ako. Yung dati kong ginagawa, hindi na ako nagdadrugs. Hindi yan ang tamang pagsisisi. Ang tamang pagsisisi, sundin mo yung kalooban ng Diyos. Hanapin mo siya. Sundin mo yung kanyang mensahe. Yan yung tamang pagsisisi. Huwag mo siyang baliwalain. Yan yung ignorance. O, mayroon may tanong? Oo, yung virus ba na Bago, ngayon daw ay fake pa. Ha? Kung yung virus ko na bago ngayon is fake pa. Sabi fake news. Whether yan ay fake o totoo, ibig sabihin, tulong yan sa atin. May darating na mas malala pa sa virus. Alam niyo ba darating sa tribulation period, may 2 propeta na magsasalita, na pag nagsalita sila, yung 1/3 ng mga trees sa buong mundo ay masusunog. Yung 1/3 ng isda sa dagat ay mga mamatay. 1/3 ng tubig ay hindi na maiinom. So yung virus, sampuin mo yung virus na nangyari sa COVID-19 sa mangyayari sa loob ng tribulation. Kayo, tanungin ko, gusto nyo bang maiwan sa panahon na yan o gusto nyo munang masama sa rapture? Yan yung hinahabol natin. Kaya tayo nag-uusap tungkol sa Panginoon dahil Diyos ang nagbigay mismo ng dapat nating gawin para mapasama at hindi ka maiwan. Yang virus na yan, hindi na kayang gamutin pag inilabas yan. Sapagkat yung mga gumagawa niyan, may anointing ng principalities of the air. Uubusin nila yung tao. Halimbawa, eto, sino nakabasa na si Bill Gates? May ginagawa siya na kailangan magkaroon ng genocide, mamatay yung mahihirap dahil sila ay pabigat lang sa mundong ito. Hindi sila pakinabang. And he spent $1 billion para daw gawin ang virus na yan. Totoo ba yan o hindi? Open case. Kung fake news yan, sa Bible hindi fake news na may mangyayaring ganyan. Whether ang gamitin ng religious and government behind this, in the shadow of this government, ay sila Bill Gates, Zuckerberg. Nakita nyo kung paano gustong i-shutdown ng halos mamatay yung tao pag halimbawa nawalan ng internet. Napapansin nyo yan? Sapagkat ang buhay mo nandyan sa internet pero wala kang pakialam sa Diyos. May pakialam ka man, kakapraso. Hindi nyo napansin yan, nawala. Dati, akto, naramdaman ko, nung ako'y nagbibisyo pa, madaling araw, nagising ako ng Diyos. Mamatay-matay ako kasi wala akong masindihang sigarilyo. Kung maaari nga lang, siguro yung laway ko, nagsiswimming ako eh. Ang hirap nung ganyan. Walang pagkakaiba sa adik. Pero ito hindi adik. Sino magsasabi sa'yo na, oy, adik ka na sa cellphone? Eh, pabayaan mo. Uso naman yan ngayon. Diba? Masyado ka namang pakialamero. Masyado ka namang banal-banalan. Killjoy ka naman. Yan ang sasabihin sa'yo. Pero hindi mo napapansin, yung buhay mo na uubos sa paglilibang ng kaaway. Wala ka ng focus sa Diyos. Pag kailangan mo lamang siya, saka ka lang tatawag sa Kanya. At ang sabi na kayo, pag tumawag ka sa akin, ay hindi na ako sasagot. So itong fake news na to, may naglalabas. Basahin niyo kung ito, at least kahit ito lagi nagagalit sa akin at ako hinahamak. Si Maria Poson Salazar, asawa ni Brother Jeho yan. Kung nakita niyo yung sagutan namin, talagang minamak niya ako kasi ayaw ko rin maniwala. Doon sa sineshare, pinagkukuhan niya sa YouTube yan eh. Eh mano kung halimbawa malaman mong masusunog ang California, lulubog ang California dahil pinapresay, wala ka naman sa California eh. Hindi ka mamamatay doon kung physical lang usapan. Pero the fact na totoo nangyayari yung nakaprophesy sa Bible at kay Brother Branham, indication yan na dapat lalo kang magmadali para hanapin ang katwiran ng Diyos. O halimbawa bukas, hello, makinig kayo sa akin. Halimbawa, totoong dumating bukas ang virus. Halimbawa, nagkaputukan bigla ang Kwan, nagwisit din si Kwan, nainis halimbawa si Trump kay Xi Jinping. Nagkapikonan sila. Biglang nagkaroon ng gera ngayon, nagputukan ng missile dito.
Anong gagawin mo? Mag-iiyak ka sa isang sulok, saka ka magdadasal sa Diyos. Panginoon, paglilingkod na ako sa iyo pagka ano. Nakita niyo yung mga na-hospital na kontik ng mamatay? Panay ang iyak, panay ang dasal, panay ang hinang prayer. Matapos ang sakit nila, nabayaran yung utang, nagkapatong-patong sa utang, naubos ang savings, lumapit pa sa Diyos. Naglingkod ba ng tapat? O, kita nyo? So, yan, mapa-fake o hindi, nagpapakita ang Diyos. Nakita nyo, fake ba na halimbawa fake ba na sinabi ng Diyos, nalulusobin ng Babylonia ang Israel? Hindi fake. Pero wala silang pakialam. Fake ba ang sinabi ni Kristo na nawa ay huwag kayong abutan ng Sabat o ng taglamig? Ang sinasabi niya, iikutan ng Roman soldier itong buong Jerusalem. Pag nandun kayo sa Judea, nasa labas kayo, sa bundok kayo, huwag na kayong pumunta rito. At nangyari nga, noong 70 AD, pinasok ang Jerusalem para makakain lang sila sariling anak. Halimbawa, parang ganyan, nakikita ko diyan kay Luca. Yung kapitbahay, inagaw kay Carlo at yung bata, iniluto yung anak niya. Wala siyang magawa. Kasi gutom na yung tao eh. Hindi na mangyayari yan. Maraming pagkain. Nakasulat sa Bible, kahit isusubo mo na, hindi mo na ibibigay sa anak mo sa gutom mo. Kung halimbawa rito, biglang nag-tidal wave, nag-tsunami rito, kahit sarili mo, di ka marunong lumangoy, at malalim, malakas ang tubig, iisipin mo ba bang iligtas yung anak mo? Ay, teka. Ililigtas ko yung anak? Hindi na, kanya-kanya na to. Tatandaan nyo yung mga karga ninyong anak na yan, katulad dun sa panahon ni binibigyan na tayo ng babala ng Diyos. Kahit puro fake news yan, sinulat na sa Bible yan. Kaya ano nangyari doon sa panahon ng 70 AD? Kahit mag-iiyak na sila, pati templo nila nawala. Salamin yan na may mangyayaring ganyan sa atin. At ang panawagan, lahat tayo ay makaalis sa mundong ito bago maganap ang bagay na yan. Naintindihan nyo? So dito, bakit ko sinabi yung bantay? Gagamitin ko itong bantay na talatang ito, bantayan mo kung ano ang gusto ng Diyos. Sapagkat mayroong pamunuan na nasa likod ng mundong ito sa gobyerno at sa relihiyon, na sinisira ang mundong ito para ang tao ay ma-focus dun sa gusto ng demonyo at hindi sa gusto ng Diyos. Nakita nyo si Eva? Hindi ka mamamatay at magiging Diyos ka pag kumain ka nito. Pero ang sabi ng Diyos, huwag kang kakain, hihipuin, ay huwag mong gagawin. Pero ang alok sa kanya ni Satanas, ng serpente, magiging Diyos ka. Alam mo ba yung kwentong yun, yung kwento sa Eden na yun? Hello, mga kapatid, ang kwentong yun ay nanggagaling sa atin, nanggaganap sa gitna natin ngayon. Humihipo tayo ng kamatayan natin spiritually. Lalo na itong cellphone, tatandaan nyo lahat to. Sana maging aral ito. Kada hipo mo nito at hindi salita ng Diyos ang pangunahin mong pinaggagamitan nitong cellphone ng mga anak natin. Lahat tayo. Sabi lang, hindi ka naman mamamatay. Marami kang ma-explore dito sa loob. Magiging para kang Diyos. Alam mo yung lahat ng nangyayari sa mundo. Galing mo. Ang galing mong mag-search. Anong tawag doon? Yung Navigate. hindi, mayroong tawag pa. May term na tawag dyan yung hindi, meron. May tawag. Hindi, meron yung bang parang yung search, another term ng search. Navigate nga. May isa pa, may hindi. May, ano pa? Google? Hindi. Research. May research, mayroon pa mamaya, maalala ko. Merong tinatawag, browse. Kasama yan. Yan. Okay. Oo. Sa kaba-browse mo, marami kang matatagpuan dito. Magiging para kang Diyos na makikita mo ang tama at mabuti. Ito'y warning ko sa inyong lahat. At ako ay, gusto ko ito gusto ko. Maski baliktad tayo.
deep in my heart, kung kalooban ng Diyos na may dumating na virus, maghihirap nga lang tayo pati sa pinansyal. Pero kung iyan ang daan para tawagin natin ng Panginoon sang sabay-sabay, mas gusto ko yan. That's my prayer. Hindi kayo ma-relax. A tree of knowledge of good and evil, magbabrowse ka lang, makikita mo. At ang tingin mo, sabi ng Diyos, walang salang ikay mamamatay. Hindi naman ako namatay, Ang lakas-lakas ko nga, Maasenso pa nga, Ang ganda nga ng paligid ko, sabi ni Eva, Oo nga, tama. Mali yung Diyos. Ang tama ay isang serpente. Ang ganda pala, pero hindi niya napansin. Unti-unting nangungulubot na yung kanyang balat, tumatanda siya. Dati hindi siya dapat tumanda. At yung paligid niya, nagkaroon ngayon ng nasasaktan na siya. Maintindihan nyo? Sa atin, matitikman lang natin yun, nangyari kay Eva, pag tayo ay kukunin na ng Panginoon paakyat. Pag tayo ay binago na ang ating katawan. Kita nyo? Huwag kayong magpabaya kahit dyan. Maaring hindi nyo makuha yung sinasabi ko ng ano. Ang ibig ko sabihin, mag-focus kayo na hindi lang relihiyoso. Magbereyan kayo sa salita ng Diyos. Amen ba kayo dyan? Palakpakan natin ang Panginoon. Sige, patugtog ka nga nung ano. Ibenso. Gusto ko yung Ibenso. Awitin natin yung Ibenso. Makikanta kayo mga kapatid. Sige, Ibenso. Ni Paul Wilbur. Okay, Ibenso. Lahat tayo ay tumayo at awitan natin ang Panginoon. Ituring natin na kunwari yung ating Panginoon sa kasalukuyan, pababa na siya at susunduin na tayo. Isang bagay na dapat nating asahan. You are welcome in this place, throne upon the throne. Incense, may word you. As we magnify the Son, the God of Israel. To God forevermore, even so, even so, even so, Yeshua come. All creation cries for the returning of our King. Come and take your place and your throne, Jerusalem. Together we come in one accord. The bonds of peace unite us in the Spirit of the Lord. You'll clothe us with salvation in robes of purest white. The body of Messiah, we are precious in your sight. Even so, even so, even so, Yeshua come. All creation cries for the returning of our King. Come and take your place and your throne, Jerusalem. And the Spirit and the bride say, come. Hallelujah. And the Spirit and the bride say, come. To the Lion and the Lamb, heaven sing the great I am.
Come and take your place and your throne, Jerusalem. Yes, O Lord, ang aming pong pag-asa, Panginoon, na sa iyong pagbabalik, kami ay nakahanda na bibihisan ng righteousness of your word, O Lord, na walang maiwan sa aming sambahayan, O Lord. Bagamat kami ay maraming pagkukulang, naniniwala kami, Panginoon, nung kami ay magsisisi at gagawin namin ang iyong mga tagubilin. Kami po ay magtatagumpay at mapapabilang sa mga susunduin ng iyong mga laksalaksang anghel kasama ka, O Panginoon. Sa umagang ito, Panginoon, sa aming mga kapatid na nakapakinig, Panginoon, ng mga bagay na ito, nawa ay maging daan ito upang lalong magsumikap na ikaw, O Lord, ay sambahin sa pamamagitan, Panginoon, ng paghahanap ng iyong katwiran, ng iyong katotohanan sa iyong banal na salita. At ang mundong ito, Panginoon, na maraming inaalok, anumang aspeto, Panginoon, ito man ay pag-aaral, ito man ay negosyo, ito man ay mga paglilibang, O Lord, nawa ay makita namin na ito ay daya ng isang kapangyarihang nasa likod na nangyayari sa aming kapaligiran. Salamat, O Lord, sa mga bagay na ito, Panginoon, sa iyong pagpapahayag, sa iyong mga bagay na ipinapakita sa amin. Lord, naniniwala kami na kung anuman po ang mga bagay na maganap sa aming kapaligiran, ito ay mabuti sapagkat sinabi mo, Panginoon, sa iyong lingkod, pinasalita mo, sa iyong lingkod na si Pablo, all things works together for good to them that love God. Kami, Panginoon, na totoong nagmamahal sa iyo, ito man, Panginoon, ay sakit, karamdaman, gyera, virus o mga bagay na kahirapan, O Lord. Mga bagay, O Lord, na kami ay kinakapos. Yan ay aming inihahandog na at aming inaangkin na iyong pagtuturo sa amin, magpapaalaala upang lalo kami, Panginoon, lumapit sa iyo, Panginoon. Blessing, Panginoon, ang mga bagay na sa tingin ng iba ay pangit, Panginoon. Salamat po sa umagang ito. We pray this in the name of your Son, Jesus Christ. Amen. God bless sa inyong lahat. At mamaya mayroon pang gawain. Manood kayo doon sa Jesus Christ Rock of Revelation sa Malaliti. Kaya kay Sister Len Ramirez. God bless you all. Thank you.